June 24, 1571, the Spaniards established the city of Manila. Kaya ang Manila Day is June 24. Alright? Eventually, 3 years after, dumating po ang mga pirata. Hindi po yung piratang iniisip, hindi po si Jack Sparrow. Muros is a special tourist district. Right? Pero noon, it was a center of trade, culture, religion, and governance. Right? Now, talon po tayo 1945. Bago po kasi mag-1945, dahil sa iba't ibang order, ito nga po ang capital ng lahat, capital ng religion, prompting the Spanish government to transfer the Governor General to the summer residence of the Governor General, which was Malacanang Palace. That's why up until today, ang Presidente ng Pilipinas sa Malacanang. Hindi na po naayos yun. Magmula nung nasira siya, open area lang siya, tignan nyo maigi. Right? At ang building na nakikita nyo sa likuran, tinayo lamang ng 1980s. Specifically 1983. At sa ngayon, ito po ay ang office ng Commission of Election. Alam nyo na. Nasa retiro na siya ngayon. Nasa retiro na siya. Okay, ito po ang itsura. Tingnan natin sila makalapit. Sa pagbubukas po ng Suez Canal at dating po ng mga galleon trade magmula sa Acapulco, mas bumilis po ang pagpasok ng pangangalakal. Mas maraming Pilipino ang nakaroon ng pagkakataong mangalakal, nagkaroon ng pera at napadala ang kanilang mga anak sa universidad. Yung mga nakapag-aral kinilala as ilustrado. Sila lang po ang nakakapagsalita ng Kastila. At since may iba't ibang lingwahe tayo, of course, tama? Sa salitang Kastila, ito po ay always. Yun. Dekoran nyo po yung Manila Bulletin. Okay. Okay? Ito po ang San Nicolas Church. This one or this one? San Nicolas. This one. Yeah. Ito sa likod. Ayan po ang Manila Bulletin. Kung saan nandun po ang Manila Bulletin, naandun po ang San Nicolas Church. Kaya nagsimula tayo sa World War II. Okay. Sir, ulit. Ulitin ko po, Martin's Mat Martin's Mat. or perforated steel planks. Pagdating po kasi ng mga Amerikano sa Pilipinas noon, pagbalik nila, alam nilang kakailangan nila maglandin ng aeroplano kung saan-saan. At sigurado sila, malamang po yung mga runway sira. Kaya nagdala sila nito, ito po yung nilalatag nila sa lupa. Nakita itong hook na to? Yan, ipapasok nyo po dito yan at vice versa. Pag pinukpok niyan, tikit na yan. Pwede mag-land na agad ang aeroplano. Sa Nicolas, yung dinadaanan natin, likod yun. Yung muralya, likod yun ng simbahan. Kaya kung dinala kayo rito sa, sa Solana, ito Solana Street, may dahilan yan. Halika, lakad tayo. Solana Street. Saan yung next destination, sir? Halika. Pero same order. Same order. Okay? Ito yung simbahan po, yung nakita nyo, ito po yung Solana Street. Bakit? Ito ang storya niyan. 1941, lumusob ang Hapon sa Pilipinas. Paglusob ng Hapon, Nasira na. dineklara ng mga Amerikano ang Maynila as open city. December 26, 1941. Pero hindi po nakikinig ang Hapon. Kasi sumunod na araw, binomba pa rin ng Hapon ang Maynila. Ano ibig sabihin ng open city? Ibig sabihin po ng open city,
Umalis na po mga Amerikano, papasok na lang ang Hapon. Walang magiging labanan. Pero nangyari yung December 26, 1941. Kinabukasan, December 27, 1941, binomba pa rin ang Hapon ang Maynila. In other words, they were not paying attention. Ang tinamaan, yung Santo Domingo Church na yan, at yung katabi niyang Santa Rosa College, at yung mga buildings na malapit yan, nasunog na yan, 1941 pa lamang. Okay? Yun ang dahilan. Kaya nga, 7 simbahan, isa lang natira, 6 nasira nung panahon ng gera, 5 lang ang nasira ng 1945. Kasi yung isa, 1941, sira na.